Mga bata, ang susunod nating kwento ay tungkol kay Haring Araw at kay Hanging Habagat. Nagtatalo si Haring Araw at si Hanging Habagat kung sino ang dapat na maging pinuno. Hindi makapayag si Habagat na si Araw ang kanilang hari. Ano naman ang magagawa mo? Wala namang makatalo kay Araw isa man sa atin. Sambit ni Ulap kay Habagat. Hahamunin ko siya sa isang laban. Kung sino man sa amin ang mas malakas, siya ang panalo. Narinig ni Araw ang pagyayabang ni Habagat. Kaya naman, agad siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Ano ba sinasabi mo dyan, Habagat? Kahit ubusin mo pa ang lakas mo, hindi mo pa rin ako kayang higitan. Talaga ba? Napakalakas naman ng tiwala mo sa iyong sarili. Manood ka! Ipapakita ko sa iyo ang aking buong puwersa. Sige, manonood ako. Basta tiyakin mo lamang na wala kang masasaktan o masisira kapag ginamit mo ang iyong lakas. Nag-isip si Habagat kung paano niya matatalo si Araw nang hindi nakakapinsala ng ibang nilalang. Hindi niya maaaring hipan na malakas ang bundok hanggang sa ito ay matibag. Hindi niya rin pwedeng ibuwal ang puno o baliin ang mga sanga nito. Habang patuloy siya nag-iisip, nakita niya ang isang manlalakbay. Mag-isa ito naglalakad sa kalsada. Isang ideya ang naisip niya. Alam ko na ngayon kung paano ko matatalo si Araw. Payag ako! Tinatanggap ko ang iyong hamon. Kung sino man ang makakapagtanggal ng damit ng lalaking yan, siya ang mananalo at magiging pinuno sa atin. Hindi ko akalaing papayag ka. Pwede ka pang umatras. Isipin mo muna kung kaya mo dahil isang hihip ko lang, tsak tanggal ang suot niyang mga damit. Hindi ko na kailangan pag-isipan pa to, Habagat. Dahil kung ikaw magwawagi, handa akong ipasa sa iyo ang tungkulin ko bilang hari. Kinanahan si Habagat sa sinabi ni Araw. Determinado siyang manalo, kaya naman gamit ang kanyang lakas, humihip siya ng hangin na sapat upang halos liparin na ang suot na damit ng lalaking manlalakbay. Gininaw ang lalaki, kaya naman nagsuot ito ng jacket. Pagkatapos, ipinagpatuloy na niya ang kanyang paglalakbay. Tapos ka na ba? Paano ba yan? Wala naman palang binatbat ang puwersa mo. Tuya ni Araw kay Habagat. Manood ka ngayon kung paano ko hubarin ang damit ng lalaking yan nang hindi gumagamit ng puwersa. Walang ginawa si Haring Araw kung hindi ang magsaya. Sa sobrang saya niya, naglabas siya ng matinding init. Nang naramdaman ng manlalakbay ang sobrang init, isa-isa niyang hinubad ang mga suot niyang damit. Nang may nakita siyang sapa, lumusong siya sa tubig at nagbabad doon. Puri ni Buwan. Oo nga, malinaw na siya nagwagi sa laban. Sang-ayon naman ni Ulap. Tama nga kayo. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng idaan sa lakas at puwersa. Sambit naman ni Habagat. Ikinatuwa naman iyon ni Haring Araw. At mula noon, hindi na siya muling hinamon pa ni Habagat ang wakas.